GMRC 4, Term 1, Week 4. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay kaugnayan ng aking karapatan at tungkulin sa iba. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Prel. Don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for the latest video. Have fun learning, kids! Mga kasanayan at layuning pampagkatuto na isa sa buhay ang pagiging magalang sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawain na kumikilala sa karapatan ng kapwa-bata. Una, na ilalahad ang sariling mga tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata. Pangalawa, nakapagbibigay ng mga patunay na ang sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata ay mahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. At pangatlo, na isasakilos ang mga tungkulin sa pagkilala sa mga karapatan ng kapwa-bata. Para naman sa nilalaman ng ating aralin, ang mga ito ay kaugnayan ng aking karapatan at tungkulin sa iba. Mga patunay ng pagkilala sa sariling tungkulin bilang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. At mga paraan ng pagsasabuhay ng pagiging magalang. Bago tayo magsimula sa ating aralin, magkaroon tayo ng maikling balik-aral. Suriin ang larawan at piliin ang tamang sagot na tinutukoy ng bawat bilang tungkol sa karapatan at tungkulin. Isulat ang tamang titik ng sagot sapat lang. Unang bilang, alin sa sumusunod ang nagpapakita ng karapatan ng kapwa-bata? A. Karapatan kong bulyawan ang aking mga kaklase. B. Karapatan kong mag-video sa kapwa nang walang paalam. C. Karapatan kong itulak ang aking kapwa. D. Karapatan kong respetuhin at igalang ang kapwa. Alin sa mga sumusunod ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Karapatan kong respetuhin at igalang ang kapwa. Pangalawang bilang. Alin sa sumusunod ang nagpapakita ng tungkulin ng kapwa-bata? A. Tungkulin kong ubusin ang aking baon at huwag mamigay. B. Tungkulin kong maging magalang sa kapwa-bata. C. Tungkulin kong pumasok ng late sa klase. D. Tungkulin kong hindi kausapin ang bago kong kaklase. Alin ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Tungkulin kong maging magalang sa kapwa-bata. Para naman sa gawaing ito, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Unang katanungan, ano ang mga karapatan ng mga kabataan? Bakit mahalaga ito? Narito ang posibleng kasagutan. Ang mga kabataan ay may karapatan sa edukasyon, kalusugan, proteksyon laban sa pang-aabuso, pagpapahayag ng kanilang opinyon, at pagkakaroon ng ligtas na kapaligiran. Mahalaga ang mga karapatang ito upang mapangalagaan ang kanilang dignidad, kaligtasan, at maayos na pag-unlad bilang responsableng mamamayan. Pangalawang katanungan, anong mga tungkulin o responsibilidad ng mga kabataan? Paano ito nag-aambag sa komunidad? Narito ang posibleng kasagutan. Tungkulin ng mga kabataan ang pag-aaral ng mabuti, pagsunod sa mga batas at alituntunin, paggalang sa kapwa, pagtulong sa pamilya, at pakikilahok sa mga gawaing pangkomunidad. Nag-aambag ito sa komunidad sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kaayusan, pagkakaisa at pag-unlad ng lipunan. Pangatlong katanungan,
Paano mo itatawid ang pagtupad sa iyong mga tungkulin nang hindi na ikokompromiso ang iyong mga karapatan? Ano ang mga kahalagahan nito? Narito ang posibleng sagot. Maipagpapatuloy ko ang pagtupad sa aking mga tungkulin sa pamamagitan ng pagiging responsable at paggamit ng aking mga karapatan ng may paggalang at wastong pag-iisip. Mahalaga ito upang magkaroon ng balanse sa pagitan ng kalayaan at pananagutan na nagdudulot ng maayos na pakikisalamuha at paghubog sa pagiging mabuting mamamayan. Kaugnay na paksa bilang 4. Kaugnayan ng aking karapatan at tungkulin ng iba. Pagproseso ng pangunawa. PST. Piliin at punan ang mga patlang ng sagot na tama. Unang bilang. Magpakita ng patlang sa bawat isa. Anong nawawalang salita? Ito ba ay letter A, lambing, B, laruan, C, respeto? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, respeto. Magpakita ng respeto sa bawat isa. Pangalawang bilang. Maging maingat sa mga patlang at patlang. Anong mga nawawalang salita? Ito ba ay letter A, guro at principal? B, salita at kilos? C, tatay at nanay? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, salita at kilos. Maging maingat sa mga salita at kilos. Pangatlo, maging patlang sa pakikipagkompromiso. Anong nawawalang salita? Ito ba ay letter A, bingi, letter B, bulag, o letter C, handa? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, handa. Maging handa sa pakikipagkompromiso. Pang-4, patlang ang tama. Anong nawawalang salita? A, ipaglaban. B, ipagwalang bahala. C, iwasan. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, ipaglaban. Ipaglaban ang tama. At pang-5 bilang, patlang at patlang kung kinakailangan. Anong mga nawawalang salita? Ito ba ay letter A, kumain at tumawa? B, magbigay at tumulong? C, maligo at magkape? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, magbigay at tumulong kung kinakailangan. Para naman sa pagsasanay na ito, pinatnubayang pagsasanay. Basahin mabuti ang bawat tanong at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Unang bilang, anong ibig sabihin ng karapatan ng kapwa-bata? A, pribilehiyo ng mga magulang. B, limitasyon sa kilos ng mga bata. C, pamamahagi ng mga bata sa trabaho. D, mga kalayaang dapat matamo ng mga bata. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D, mga kalayaang dapat matamo ng mga bata. Pangalawang bilang, anong tungkulin ng mga matatanda sa pagkilala sa karapatan ng mga bata? A, basta't mahalin ang mga bata. B, huwag nang pakialaman ang mga bata. C, itaguyod ang interes ng mga matatanda. D, siguruhing na ipapahayag ang saloobin ng mga bata. Anong tamang sagot? Magaling!
Ang tamang sagot ay letter D. Siguruhing na ipapahayag ang saloobin ng mga bata. Pangatlong bilang. Aling hakbang ang hindi bahagi ng pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata? A. Pakikinig sa kanilang mga opinyon. B. Pagtuturo ng mga limitasyon sa kanilang kilos. C. Pagsasawalang bahala sa kanilang mga pangangailangan. D. Pagbibigay daan sa kanilang malaya at ligtas na pagsali sa mga gawain. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Pagsasawalang bahala sa kanilang mga pangangailangan. Pang-apat na bilang. Paano maisasakatuparan ang tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata? A. Sa pamamagitan ng pagpapabaya sa kanilang kalusugan. B. Sa pamamagitan ng pagdadamot ng mga bata sa kanilang karapatan. C. Sa pamamagitan ng pakikialam sa kanilang mga personal na desisyon. D. Sa pamamagitan ng pagtanggol sa kanilang karapatan sa lahat ng pagkakataon. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Sa pamamagitan ng pagtanggol sa kanilang karapatan sa lahat ng pagkakataon. Panglima, ano ang maaaring maging resulta ng tamang pagkilala sa karapatan ng kapwa-bata? A. Pagkabigo sa pag-unlad ng mga bata. B. Pagkawala ng respeto mula sa mga matatanda. C. Pagpapalakas ng kanilang pagkatao at potensyal. D. Pag-usbong ng kompetisyon sa pagitan ng mga bata. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Pagpapalakas ng kanilang pagkatao at potensyal. Paglalapat at pag-uugnay. Payo ko, kaibigan ko. Anong payo ang iyong sasabihin sa matalik mong kaibigan kapag nakikita mong ganito ang ginagawa niya? Ginagawa ng matalik kong kaibigan. Ginagabayan ng mga kamag-aral bilang presidente ng klase. Isulat sa pangalawang column ang iyong payo. Ang payo ko ay... Ang sumunod naman ay... Ginagawa ng matalik kong kaibigan, hindi nagsasabi ng po at opo sa guro at nakatatanda. Ibigay ang iyong payo. Ang payo ko ay... At ginagawa ng matalik kong kaibigan. Tumatayo sa kanyang upuan at pinapaupo ang mga babaeng kaklase. Ibigay ang iyong payo. Ang payo ko ay... Kaugnay na paksa bilang 5. Mga patunay sa pagkilala sa sariling tungkulin bilang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. Pagproseso ng pangunawa. BTS. Basa, tanong, sagot. Basahing mabuti ang dalawang sitwasyon at sagutin ang tanong tungkol dito. Unang sitwasyon. Sa kanilang tahanan, si Liza ay may tungkulin na mag-ayos ng kanyang kwarto at linisin ang mga gamit niya pagkatapos gamitin. May mga pagkakataon na hindi niya ito ginagawa at iniiwan na lang niya ang mga kalat. Tanong. Anong pwedeng mangyari kapag hindi tinutupad ang sariling tungkulin? Bakit? Narito ang halimbawang sagot. Kapag hindi tinutupad ang sariling tungkulin, maaring magkaroon ng kaguluhan at problema sa tahanan. Sa sitwasyon ni Lisa, maaring maging marumi at magulo ang kanyang kwarto, mahirapan siyang hanapin ang kanyang mga gamit at madagdagan ang gawain ng ibang miyembro ng pamilya. Mahalaga ang pagtupad sa tungkulin dahil nagpapakita ito ng pagiging responsable, disiplinado at may malasakit sa kapakanan ng iba. Pangalawang sitwasyon. Sa kanilang barangay, may mga batang naglalaro sa kalsada ng may pahintulot mula sa kanilang mga magulang.
Ang mga kapwa-bata ay nagbabantay upang maiwasan ang maaaring magdulot ng peligro hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa mga motorista at mga residente. Tanong: ang ginagawa ba ng mga bata ay nagpapakita ng pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad? Bakit? Narito ang halimbawang sagot. Oo, ang ginagawa ng mga bata ay nagpapakita ng pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Ito ay dahil nag-iingat sila at nagtutulungan upang maiwasan ang aksidente at anumang panganib sa kanilang sarili, sa mga motorista at sa mga residente. Ipinapakita rin ito ang pagiging responsable, disiplinado at pagmamalasakit sa kapakanan ng iba na mahalaga upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa komunidad. Para naman sa pagsasanay na ito, basahin ng mabuti ang bawat tanong at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Unang bilang: anong tawag sa gawain na maipapakita ng isang bata ang kanyang pagtupad sa mga responsibilidad o trabaho ng may kahusayan at dedikasyon? A. Karapatan. B. Paggalang. C. Pagmamalaki. D. Tungkulin. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Tungkulin. Pangalawang bilang: aling mga salitang nagpapakita ng pagkilala sa dignidad at halaga ng bawat isa? A. Karapatan. B. Paggalang. C. Pagmamalaki. D. Tungkulin. Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Paggalang. Pangatlo: saan nakasalalay ang balanseng ugnayan ng pagtupad sa tungkulin at pagkilala sa karapatan ng iba? A. Karapatan. B. Paggalang. C. Pagmamalaki. D. Tungkulin. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Paggalang. Pang-apat: anong nagiging resulta kapag ang bawat isa ay nagtutulungan na maipahayag ang kanilang karapatan at maipatupad ang kanilang mga tungkulin? A. Alitan at gulo sa lipunan. B. Kaayusan at kapayapaan. C. Sobrang pagsisikap sa trabaho. D. Pagkakawatak-watak ng komunidad. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Kaayusan at kapayapaan. Panglima: anong tawag sa mga pangunahing gawain o obligasyon na may kaakibat na karapatan at pribilehiyo? A. Karapatan. B. Paggalang. C. Pagmamalaki. D. Tungkulin. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Tungkulin. PS 143. Pagsulat ng sanaysay na isang talata lamang at hindi hihigit sa 4 at hindi bababa sa 3 pangungusap. Basahing mabuti ang pangungusap at dugtungan sa pamamagitan ng paggawa ng maikling sanaysay. Dugtungan ang sanaysay na ito. Nais kong ipagpatuloy ang aking pagganap sa aking mga sariling tungkulin sa pagkilala sa karapatan ng kapwa ko bata sapagkat narito ang halimbawa kong sagot. Sapagkat mahalaga ang paggalang at pagpapahalaga sa bawat isa. Bilang isang bata, dapat kong gampanan ang aking mga responsibilidad at igalang ang karapatan ng aking kapwa upang mapanatili ang pagkakaunawaan at kaayusan sa aming tahanan, paaralan at komunidad. Sa ganitong paraan, makatutulong ako sa pagbuo ng isang ligtas, mapayapa at responsableng lipunan.
Kaugnay na paksa bilang 6. Mga paraan ng pagsasabuhay ng pagiging magalang. Pagproseso ng pangunawa. BTS. Basa, tanong, sagot. Basahing mabuti ang dalawang sitwasyon at sagutin ang tanong tungkol dito. Unang sitwasyon. Sa klase, si Carlos ay iginagalang ang mga panuntunan dahil hindi siya laging nahuhuli sa klase at nagpapasa sa tamang oras ng mga takdang aralin. Lagi siyang sumusunod sa mga utos ng guro at hindi siya nagbibiro at nang-aabala ng mga kasamahan niya. Tanong, mayroon bang magiging epekto ang paggalang ni Carlos sa kanyang tungkulin at karapatan? Bakit? Narito ang halimbawang sagot. Oo, may magandang epekto ang paggalang ni Carlos sa kanyang tungkulin at karapatan dahil responsable siya sa pagsunod sa mga alituntunin, nagiging maayos ang kanyang pag-aaral at nagkakaroon siya ng tiwala at paggalang mula sa kanyang guro at mga kamag-aral. Ipinapakita rin nito na ang pagtupad sa tungkulin at paggalang sa karapatan ng iba ay nakatutulong sa pagkakaroon ng disiplinado, mapayapa at maayos na kapaligiran sa paaralan. Pangalawang sitwasyon. Sa paaralan, si Miguel ay nagpaparinig ng malalaswang salita sa kanyang mga kaklase. Ang mga kaklase naman ay napipilitang tumahimik dahil natatakot na baka masaktan sila o magkagulo sa silid-aralan. Tanong, nagpapakita ba si Miguel ng paggalang sa karapatan ng kapwa-bata? Bakit? Narito ang halimbawang sagot. Hindi. Hindi nagpapakita si Miguel ng paggalang sa karapatan ng kapwa-bata. Ang paggamit niya ng masasakit at hindi angkop na salita ay nakakasakit sa damdamin ng kanyang mga kaklase at nagdudulot ng takot at kawalan ng kapanatagan sa silid-aralan. May karapatan ng bawat bata na igalang, pakinggan at makapag-aral sa isang ligtas at maayos na kapaligiran, kaya mahalagang maging magalang sa pananalita at pag-uugali sa kapwa. Para naman sa pagsasanay na ito, pagtatapat-tapatin. Itapat ang nasa ikalawang hanay ng mga epekto ng pagiging magalang at bunga ng hindi magalang sa tama nitong epekto at bunga sa unang hanay. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Sa ikalawang hanay, pagpilian ang letter A, epekto ng pagiging magalang, at letter B, bunga ng hindi magalang. Unang bilang, pinagkakatiwalaan at kinalulugdan. Ito ba ay letter A, epekto ng pagiging magalang, o letter B, bunga ng hindi magalang? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, epekto ng pagiging magalang. Pangalawang bilang, nagbubunga ng hindi magandang ugali. Ito ba ay letter A, epekto ng pagiging magalang, o B, bunga ng hindi magalang? Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, bunga ng hindi magalang. Pangatlo, nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Ito ba ay letter A, epekto ng pagiging magalang, o B, bunga ng hindi magalang? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, bunga ng hindi magalang. Pang-apat, nagdudulot ng mabuting ugnayan. Ito ba ay letter A, epekto ng pagiging magalang, o B, bunga ng hindi magalang? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A, epekto ng pagiging magalang. At panglima, nagpapatibay ng respeto sa sarili. Ito ba ay letter A, epekto ng pagiging magalang, o letter B, bunga ng hindi magalang? Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A,
Epekto ng pagiging magalang. Para naman sa gawaing ito, paglalarawan. Sa isang bond paper, mag-drawing o gumawa ng larawan na nagpapakita ng pagsasabuhay ng pagiging magalang para sa karapatan at tungkulin ng kapwa-bata upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Lagyan ng akmang pamagat o titulo ang iyong drawing o larawan. Gamitin ang nakapaloob na rubric sa pagmamarka ng sagot. Isulat ang pamagat o titulo ng iyong iguguhit. Isulat rin ang iyong pangalan. Narito naman ang rubric sa pagmamarka ng disenyo. Para naman sa gawaing ito, tama, mali, dahilan. Sabihin ang tama kung ikaw ay sumasang-ayon o mali kung hindi sumasang-ayon. Kung ang sumusunod ay mga kilos na nagpapahalaga sa karapatan at tungkulin sa kapwa-bata na nagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. Isulat ang dahilan kung bakit ito ang iyong sagot. Sa unang column, basahin natin ang mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay o nagpapakita ng paggalang sa sarili. Pagkatapos, lagyan ng check ang column ng tama o ang column ng mali. At sa panghuling column, isulat ang inyong dahilan. Basahin natin ang unang bilang. Ang mga karapatan at tungkulin ay mas angkop sa mga matatanda lamang. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Narito ang halimbawang dahilan. Ang mga karapatan at tungkulin ay hindi lamang para sa mga matatanda, kundi para rin sa mga bata. Ang mga bata ay may mga karapatan tulad ng karapatang mag-aral, mabigyan ng proteksyon, at maipahayag ang kanilang saloobin. Mayroon din silang mga tungkulin tulad ng paggalang sa magulang at guro, pagsunod sa mga alituntunin, at pagiging responsable sa kanilang mga gawain. Pangalawang bilang. Habang bata ay nalilinang na sa kanila ang kahalagahan ng pagiging magalang. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Narito ang dahilan. Habang bata pa ay dapat nang nililinang sa kanila ang kahalagahan ng pagiging magalang. Ang pagiging magalang ay isang mabuting asal na dapat matutuhan at maisabuhay sa pakikitungo sa magulang, guro, nakatatanda at kapwa. Sa pamamagitan nito, natututo ang mga bata na igalang ang karapatan ng iba at maging responsableng kasapi ng pamilya at komunidad. Pangatlong bilang. Lahat ng tao ay may karapatan at tungkulin, kahit ang mga tao na nakakulong sa bilangguan. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Narito ang halimbawang dahilan. Lahat ng tao ay may karapatan at tungkulin, kabilang ang mga taong nakakulong sa bilangguan. Bagamat may ilang karapatan silang nililimitahan dahil sa kanilang paglabag sa batas, nananatili pa rin ang kanilang mga pangunahing karapatan tulad ng paggalang sa kanilang dignidad, karapatang mabigyan ng makataong pagtrato, at karapatang makatanggap ng wastong pangangalaga. May tungkulin din silang sumunod sa mga alituntunin ng bilangguan at igalang ang karapatan ng ibang tao. Para naman sa pang-apat na bilang, maging magalang lang sa mga taong kagalang-galang at mga taong iginagalang ka. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay mali. Narito ang halimbawang dahilan. Ang pagiging magalang ay dapat ipakita sa lahat ng tao, hindi lamang sa mga taong kagalang-galang o sa mga gumagalang sa atin. Bilang mabuting mamamayan at mabuting bata, dapat nating igalang ang kapwa anuman ang kanilang katayuan, edad o pakikitungo sa atin.
Ang paggalang ay nagpapakita ng mabuting asal at nakatutulong sa pagpapanatili ng maayos at mapayapang ugnayan sa ibang tao. At panglima, may matututuhan ang mga matatanda sa mga karapatan at tungkulin ng mga bata. Ang pahayag ba ay tama o mali? Magaling! Ang pahayag ay tama. Narito ang halimbawang dahilan. May matututuhan ang mga matatanda sa mga karapatan at tungkulin ng mga bata dahil mas nauunawaan nila kung paano igagalang, poprotektahan at susuportahan ang mga ito. Natututuhan din nila ang kahalagahan ng pakikinig sa mga bata at pagbibigay sa kanila ng pagkakataong maipahayag ang kanilang saloobin. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng paggalang at pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bata at matatanda. Ngayon ay dumako na tayo para sa pagsusulit. Piliin ang tamang sagot. Basahin ang sumusunod na mga tanong. Ilagay ang titik ng tamang sagot sa patlang. Unang bilang, ano ang ibig sabihin ng karapatan ng mga bata? A. Responsibilidad ng mga bata sa komunidad. B. Pagtuturo sa mga bata ng mga gawain sa bahay. C. Paggawa ng mga obligasyon ng mga bata sa paaralan. D. Legal na pribilehiyo o kalayaan na nararapat taglayin ng mga bata. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D, legal na pribilehiyo o kalayaan na nararapat taglayin ng mga bata. Pangalawang bilang, ano ang potensyal na epekto ng pagkilala sa karapatan ng mga bata sa kapayapaan sa lipunan? A. Mas magiging disiplinado ang mga bata sa tahanan. B. Pagkakaroon ng mas maraming mga alituntunin para sa mga bata. C. Mas magiging pabaya ang mga bata sa kanilang mga responsibilidad. D. Pagkakaroon ng mas malalim at makatarungan na ugnayan sa lipunan. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Pagkakaroon ng mas malalim at makatarungan na ugnayan sa lipunan. Pangatlo, paano maaaring mapalaganap ang kaalaman tungkol sa mga karapatan ng mga bata? A. Sa pamamagitan ng online games. B. Sa pamamagitan ng edukasyon sa paaralan. C. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga paligsahan. D. Sa pamamagitan ng magdamag na panonood sa TV ng mga obligasyon ng mga magulang. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B, sa pamamagitan ng edukasyon sa paaralan. Pang-apat, ano ang pangunahing layunin ng pag-aaral ukol sa mga karapatan ng mga bata? A. Isulong ang diskriminasyon sa mga bata sa paaralan. B. Palakasin ang pagiging mapanagutan ng mga bata sa tahanan. C. Maunawaan ang mga karapatan ng mga bata at ang kanilang implikasyon. D. Itaguyod ang mga bata na maging mas kritikal sa kanilang pananaw. Anong tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Maunawaan ang mga karapatan ng mga bata at ang kanilang implikasyon. Panglima, paano magiging bahagi ang mga bata sa pagpapanatili ng kaayusan sa paaralan? A. Sa pamamagitan ng pagiging maligaya lamang sa klase. B. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti sa mga asignatura. C. Sa pamamagitan ng pagkilala sa mga karapatan at pagiging responsable. D. Sa pamamagitan ng pagtanggi sa paglahok sa mga aktibidad ng paaralan. Anong tamang sagot?
Magaling! Ang tamang sagot ay letter C, sa pamamagitan ng pagkilala sa mga karapatan at pagiging responsable. Pang-anim, ano ang maaaring maging positibong epekto ng pag-unawa sa karapatan ng mga bata sa tahanan? A. Pagkakaroon ng mas matinding disiplina sa mga bata. B. Pagkakaroon ng mas mahigpit na mga alituntunin sa paaralan. C. Pagpapalakas ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga magulang at bata. D. Pagsusulong ng mas malalim na ugnayan sa pamilya at pag-unlad ng mga bata. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Pagsusulong ng mas malalim na ugnayan sa pamilya at pag-unlad ng mga bata. Pampito, paano maipapakita ng isang bata ang kanyang pagkilala sa karapatan ng ibang bata? A. Pagpapahiram ng kanyang gamit o laruan. B. Pagtuturo ng mga bagong laro sa ibang bata. C. Pagsasalita ng mas malakas kaysa sa ibang bata. D. Pagpapakita ng kayabangan at pananakit sa ibang bata. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Pagpapahiram ng kanyang gamit o laruan. Pangwalo, anong maaaring resulta ng hindi pagkilala sa karapatan ng mga bata? A. Mas mataas na kalidad ng edukasyon para sa mga bata. B. Pag-unlad ng mga kasanayan sa komunikasyon ng mga bata. C. Pagkakaroon ng mas maraming mga aktibidad para sa mga bata. D. Pagkakaroon ng mas maraming mga gulo at hidwaan sa komunidad. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Pagkakaroon ng mas maraming mga gulo at hidwaan sa komunidad. Pangsyam, paano maipakikita ng mga magulang ang kanilang pagkilala sa karapatan ng mga bata? A. Pagtakip sa mga opinyon at damdamin ng mga bata. B. Pag-aangkin ng lahat ng mga desisyon para sa mga bata. C. Pag-aalok ng mga responsibilidad na labag sa karapatan ng mga bata. D. Pagbibigay ng tamang edukasyon tungkol sa mga karapatan ng mga bata. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Pagbibigay ng tamang edukasyon tungkol sa mga karapatan ng mga bata. At pang-sampu, anong potensyal na epekto ng tamang edukasyon tungkol sa karapatan ng mga bata? A. Pagpapalakas ng kanilang kaalaman at kasanayan. B. Pagpapalakas ng mga takot at pag-aalala ng mga bata. C. Pagkakaroon ng mas maraming mga patakaran para sa mga bata. D. Pagkakaroon ng mga aktibidad na hindi kailanman gagamitin ng mga bata. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Pagpapalakas ng kanilang kaalaman at kasanayan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thank you for watching!